Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Eto muli tayo mga kababayan at kaibigan. Tayo po ay magbibigay muli ng ating opinion at reaksyon dito po sa mga maiinit na political issues at iba pang kaganapan sa ating bansa. No, eto nga po, tulad ng nasabi ko sa inyo dati, ayaw kong patulan to eh. Ito pong sinasabi nila na masususpindi daw po yung magaling na mayor ng Davao City. O yan po, 'di ba? Magaling 'to eh. 'Di ba? Perfecto 'yan, no? Basta sinabi niyang pasensya ta, pasensyahan ta, 'di ba nga? Kaya nga may nahuling 37 na addictus pulburonus doon sa kanya. Doon sa PSSO nila, 'di ba? Security and safety officers under his watch. Nasa under niya yung mga yan, biruin nyo, 37, ngayon damay-damay na. May nagpapanukala nga na sana lahat na lang ng Davao City government employees ay isa ilalim sa drug testing. Hindi na po random, kundi talagang mandatory, dapat lahat sila, including the mayor. Ngayon po, di ba kaliwat kanan daw yung pagsususpindi sa mga mayors, governors ng mga kakampi ng mga alagad nito. Di po ba? O nandyan yung mayor ng Cebu City na si Mayor Rama, yung governor doon sa Davao del Norte ba yun, no? At ang dami pa daw na sususpindi. At meron ngang chismis na ito ngang magaling na mayor ng Davao City, yung Baste Duterte, sususpindihin gawa nga nung kanyang pronouncement sa Dragon War at yung nga pong nirelieve lahat nung kanyang Davao officers, 'di ba? Police officers na pinadalhan nga siya ng 2 batalyong SAP. At suspindi din yung kanyang DCPO, si Van Agbayon, no? 40 po ang tinanggal, o hindi tinanggal, nirelieve sa pwesto. Pinunta sa iba't ibang siguro mga desk job habang nagsasagawa ng investigasyon. Which is maganda nga yun, preventive suspension, tawag doon. So sabi ko nga, si Ilora nga, sabi niya anong makomento ko diyan. Di ba sinabi ko rin sa inyo sa mga previous vlog ko na ayaw kong komentuhan yan kasi chismis lang eh. O ngayon, meron pong lumabas na article patungkol dyan. May sumagot po dyan sa ganyang mga patutsada ng mga dedesyet. So sino ba ang mga nagpapatutsada? Oh, di ba si Harry Roque, yung walang katapusang talakitok, no? Na tumbabalentong, no? Ang lakas niyang magsabing tumbabalentong ang Pangulo, ganun din naman pala siya. Kumbaga, yung ginagawa niya, ipinapasa niya sa ibang tao. Sabi niyang butanding, siya rin naman, butanding. Yung nga lang, itong hindi niya maaalis sa sarili niya. Hindi niya pwedeng ipasa ito sa kanya. Yan, tawag ko sa kanya, talakitok eh. Nakakita na ba kayo ng isdang talakitok? Elora, nakakita ka na yan? No, yung talakitok, forever na walang tigil ang bunganga sa pagbubunganga. Di ba? Sila yan. Yung isa nilang kasamahan na dating taga Karambolang, yung babaeng lawyer, nagsasarkasam lang. Pero kinagat nila. Sabi daw, activated daw yung mga trolls di umano ng mga dedesyet. Ayan, sila. Nagkakagatan. Tignan nyo yung kinote card ng GDM. Talagang nakakuha tayo ng kumpirmasyon. Isususpindi daw ang ating Mayor Baste Duterte. Totoo po yan. Itong pagsususpindi, hindi lang po ito dagok sa pamilyang Duterte. Ito po ay dagok sa buong sambayanang Pilipino. Sabi ni Harry Roque. Ayan binasa ko lang yung quote card na gawa ng GDM.
Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super thanks, super stickers. At tayo po'y magpapasalamat kay Miss Ilocana Kana. Siya po ay nagpa-super thanks. Nandyan na po nakapost sa ating community. Maraming salamat, Miss Ilocana Kana, no? At ganun din po, maraming salamat sa mga kasamahan natin sa ating chat box at comment section tuwing meron tayong video premiere, no? At maraming salamat nga pala, special shout out kay Kai at sa mga kasamahan nila na naglalako ng ating channel. At nag-i-inspect po ng comment section si Kai. Hindi ko nababanggitin kayong lahat, alam nyo na kung sino kayo. Okay, so ituloy natin itong quote card na ito sa Global Daily Mirror ni Harry Roque. Alam nyo, may problema dito eh. No? Kung aanalasahin nyo, may problema dito. Mukhang sinungaling eh. Unang-una, tinan nyo. Talagang nakakuha tayo ng kumpirmasyon. Ibig sabihin, may information na siya. Legit. Ha? Nakakuha siya eh. Kumpirmasyon. Nakakuha siya ng kumpirmasyon. At yung pangatlong statement niya, totoo po yun. Ha? Ano yung totoo? Ano yung totoo? Yung kumpirmasyon. Ha? Ibig sabihin, galing sa legitimate source. Meron na. Ha? Ha? Totoo daw eh. Okay. Ano yung totoo? Isususpinde daw. Ito lang yan. Ha? Lawyer to si Harry Roque. Di i-lawyering din natin ng pagkapilosopo natin. Kung totoo yung nakuha mong kumpirmasyon, bakit meron ka pang daw? Di ba tayo? Pag sure na tayo, confirm, 1,000% confirm, sasabihin mo, totoo yan. Hindi ako magsinungaling sa inyo. Wala nang daw. Kasi pag may daw, there is a amount of doubtness. Doubtful ka pa. May pag-aalinlangan pa. Mukhang yung sinasabi mong kumpirmasyon at totoo ay hindi totoong totoo. Di ba? Wag akong sisihin ni Harry Roque, ha? Sisihin mo yung Global Daily Mirror. Kasi yan ang nilagay nila. Kinote ka lang sa sinabi mo. Totoo? Kumpirmado. Totoo po yan. O, di ba? O, talaga. O, ulitin natin. Talaga. Nakakuha ako ng kumpirmasyon. Ha? Totoo po yan. Ha? Ang pagsususpinde. Pero nilagyan mo ng daw eh. Nagbibigay ka pa ng alinlangan na hindi ka sigurado sa kumpirmasyon mo. May pag-aalinlangan ka pa. Tapos sasabihin mo, totoo po yan. Paano kami mananawala sa iyo? Paano? Di ba? Nasaan yung confirmation mo? Nasaan yung ebidensya? Kasi confirm eh. Therefore, may pinakita na sa yung papeles o dokumento na magsususpindi sa iniidolo ninyong mayor ng Davao na anak ng isang ito. Di ba? Tama mali. Kayo, i-analyze nyo yung first 3 sentence niya. Talagang nakakuha ng kumpirmasyon. Biglang i-connecto niya dun. Huwag nyo munang tignan yung pangalawa. Yung 1 and 3. Totoo po yan. Ano yung totoo? Na nakuha siya ng kumpirmasyon at isususpindi daw. Di ba pag nagdadaw tayo, we are not so sure. We are not 100% it's a confirm. Kumpirmado mo kasi may alinlangan ka pa. Pero kung totoong kumpirmado mo na, hindi ka na magdadoubt. Hindi ka na magdadaw. O kaya yung sinasabi lang, di umano. Di ba? O, sabi daw. Meaning, hindi ka sure. Saan daw? O, di ba? Nagtatanong ka. Pero dito
May pagtatanong na alinlangang ka pa eh. Pero sa una, talagang nakakuha tayo ng kumpirmasyon. May confirmation tapos may seed of doubt. Kayo nga, i-analyze nyo nga, pilosopohin nyo. Sige, tignan ninyo. Kung totoong sigurado ka na, kung totoong confirm ka na, wala ka ng doubt. Gagraduate ako. Di ba? Nakuha ko na, kumpirmado. Siya nga. Oh, ba't may daw pa? Ito pang masakit, ha? Yung last two. Dagok sa pamilyang Duterte. Ha? Okay, sige, dagok sa inyo kung dagukan mo pa eh. Wala akong pakialam kung dagok sa Duterte yan. Pero, wag mo namang idamay ang sambayan ng Pilipino. Paano naging dagok sa sambayang Pilipino yan? Apektado ba kami dyan? Does it concern national security? Sa bayan ng Davao City yan? Di ba? Sino ba ang pinamumunuan itong kupal na ito? Di ba ang City of Davao? Oh, anong relationship niyan sa national issues? Di ba? Wala. Suspendido. Oh, nasuspendido yung Cebu City Mayor si Michael Rama. Huminto ba ang paggalaw ng mundo sa Pilipinas? Hindi. Tuloy ang buhay. Tuloy ang pamimigay ng tulong. Oh, ikaw, tuloy ka pa rin sa pagdadakdak mo. Di ba? Huminto ba yung trabaho sa Cebu? Hindi. O yung gobyerno na suspendido dyan sa Davao del Norte. Ha? Tama nyo na kung mali ako yung lugar. Pasensya na ako, nagkamali. Pero tumigil ba yung trabaho, yung pamumuhay ng mga tao dun sa lugar na yun? Paano naging dagok yan sa buong sambayan ng Pilipino? Kasi ini-equate ninyo tungkol sa pagsupil ng rights ninyo, ng freedom ninyo. Sa palagay nyo ba, masususpindi yan kung walang reasonable doubt? Kung walang ebidensya na dapat suspindihin tulad nung kay Mayor Rama ng Cebu at yung governor dun sa Davao del Norte? Hindi naman basta-basta nagsususpindi. Di sana, kung walang merit yung pagsususpindi dun sa mga sinabi nating mga tao, di nagreklamo sila sa tamang ahensya ng pamahalaan. Nandiyan ang Commission on Human Rights. O ba't di sila nagre-reklamo dun? O eto, ang tanong muna, may katotohanan ba itong sinasabi ni Roque? Kasi may kumpirmasyon pero may daw. O, di ba? Kung mausisa kayong tao, binabasa nyo maigi, iniintindi nyo, wait a second. How come there is a confirmation already but you're planting a seed of doubt? O ngayon, ha? Pinatulang po yan ng mayor na mismo. Kasi yung mga panatiko nila, lahat silang mga trolls ng DD shit, activated daw sabi. O di, isa-isa sila they singing the same tune. Ano yon? La 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 la. O, gumaganon po sila. The same tune Alam mo na, activate. Parang ganon, Parang sinabi, you have a army of one. Diba? Yung pare-pareho. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Blast off. Ayun, sabay-sabay silang mga tanga. Pero sinong naniwala? Mamaya. Ha? Ito, kinagat nung mayor. Tinan mo, siyempre, gagatungan niya para makilala lalo siya, mapansin nila, na sasabihin, ipipaint nila ang sarili nila na kawawa kami, biktima kami, wala naman kaming ginagawang masama. Nagrarally lang kami, minumura lang naman namin ang administrasyong ito, pinipilit lang namin siyang pababain kasi gusto namin kami ang mamuno sa bansang ito. Kasi kawawa na yung amo namin doon sa West Philippine Sea, banas na sa amin, hindi epektibo. Diba? Kinagat? Yan quote card again sa Global Daily Mirror. Merong chismis na tatanggalin daw ako. Kita mo? Sinong pinatutungkulan niya? Sino ang naglabas ng chismis? Galing ba sa gobyernong Marcos? Galing ba sa DILG? Galing ba sa ombudsman? Diba? Tama mali. Saan po galing ang chismis? Ha? Mamaya malalaman nyo. Sino ang sinasabi nilang dakilang chismoso?
merong chismis na tatanggalin daw ako. Isuspend ako. Kung mawala ako, edi mawala ako. Okay lang yan. Makakabakasyon ako. O tignan nyo, positive pa pala siya eh. Hindi naman pala siya bitter eh. Di ba? Masaya pa siya na masuspindi pa siya kasi it will lighten her up o him up para mawala yung load ng stress sa trabaho. Hindi ko na mga magampanan yung pagiging mayor, eh, mausig-usig rally pa ako. Sana may unit team na lang ulit. Di ba, Elora? Sana may unit team na lang ulit. O, di ba? O, di magbabakasyon naman pala siya. Kumbaga, yung tono niya dito, wala siyang bitterness. I will gladly accept my suspension. Ay, nako. Makakapag-surfing ako. Gusto ko nga 1 taon akong isuspindi. Pero with pay, ay payag ako. Di ba? Nagbabakasyon ako. Pero binabayaran ako. That's life. Wala akong gagawing trabaho. And then I'm making a lot of money. That's life. Hindi pa naman ako retired. Pero what I'm doing right now is the life of a retired person. Enjoying my life, soaking myself under the sun, drinking my what? Piña colada. Di ba? O, nandyan ako, oh. Nandyan ako sa beaches. Pa-surf-surf, pa-chika-chika ng mga chicks. You never know, you might get one. Di ba? Pa-fishing-fishing ka lang. Iba pala yung na-fishing mo. O, di ba? Di lami-lami ka pagdating ng gabi. Di ba, Elora? Ha? RN2 cents kung nandyan man kayo. Ha? Huwag na kayong mag-BG-BG. Mag-komento na kayo dyan. Di ba, tignan nyo, oh? Yung comment niya, kung si Harry Roque, bitter eh. Dun sa last 2 sentences niya, dagok sa pamilya Duterte. Dagok sa sambayan ng Pilipino. Sa'yo yun. Pero ano ang reaksyon ng sinasabi mong pamilya Duterte o yung anak o? Magbabakasyon pa ako. Hindi siya bitter. Bakit? Eh, preventive suspension with pay yan, o. Di ba? I like it, dude. Yung pants niya, no? Akala niya makakapuntos. Ba? Didinggin yun. Dagok sa pamilya mo to. Dagok sa sambayan ng Pilipino. Napakagaling mo pa. Ano ang sabi niya? Eh di mawala ako. Okay lang yan. Walang bitterness. I think he's so happy that he will be relieved, no? Relieved of his post para yung too much stress nung trabaho niya. Tapos may stress pa dito sa mga gonggong na panatiko na walang ibang kundi mag-kiss ass sa aming puwet. They wanna lick my ass. Yan ang sinasabi nila. Come on, lick it more. Masarap ba, Roque? Tingnan mo, yung sinasabi mong dagok sa Duterte at sambayan ng Pilipino, eh di mawala ako. Okay lang yan. Makakabakasyon pa ako. Ikaw, Roque, ikaw. Habang kayo ngumangaw-ngaw sa maisog rally ninyo, ha? Kakadepensa sa mga Duterte, kakabalahura sa Marcoses, pero ito, tignan nyo, under the sun. Di ba? I am just sweating under the sun. Later on, I'm gonna go to the water, refresh myself. And then I'm gonna sip my tequila or piña colada. Mag-iihaw ako ng piña. Di ba, Harry Roque? Para lang yung yan eh. Yung kanta ng Eraserhead. Di ba? Yung Overdrive. Kumbaga, kulang na lang sabihin dito ni Baste eh. Magdra-drive ako buong taon. Magdra-drive ako papuntang Japan. Please, please lang turuan nyo akong mag-drive.
Gusto kong matutong mag-drive. Di ba cool na cool lang? Tapos si Roque, yung mga minions nila na mga vlogger, influencer shit na yan, nabalitaan namin. Isususpindi daw. Tapos yung isa may confirmation na. Totoo po yan, tapos may daw. O nung nalaman nung pinupunto nila, okay lang yan. Walang pake kung masuspend siya. O di ba? Magbabakasyon pa ako, di ba, Elora? Tawanan lang natin yung katangahan nila. O sinong naniwala sa inyo ngayon? Sama na lang kayo doon sa overdrive kasi saan pupunta yung magdadrive? Ha? Magdadrive ako buong taon. Magdadrive ako hanggang buwan. No, ay pumunta sa buwan para lumapit-lapit na kayo sa planetang Mars. Huwag kayong punta ng Mercury kasi tiyak sunog kayo. Dito pa lang sa statement ni Roque, sunog na siya eh. Sinungaling at chismoso. Oh, di ba? Yung dinedepensahan niya, cool na cool. Kung baga, biglang sabihin ni, come on, keep licking our asses. Does it taste good? Ewan ko. Di ba? Sunog. O ngayon, labas tayo dyan kay Baste, ha? Ngayon, may hindi na nakatiis mga kababayan. Oh, may hindi na nakatiis. Sabi siguro, pre, iwan mo na yan. Di na mag-andar yan. Di ba isang linya yun sa overdrive ng e-heads? Pre, ya mo na yan. Gusto mo ng tapoy? Roque, gusto mo daw ng tapoy? Gusto mo halo-halo? Gusto mo mag-night club, Roque? Ano bang magandang nightclub ngayon dyan? Wala po akong balita, mga kababayan. Baka naman kayo, meron dyan. Oh. Di ba, Ai-chan? Oh, si Ai-chan, tuwan-tuwa pag nababanggit yung pangalan niya. Bakit ako na naman? Eh, siyempre, ikaw ang bunso eh. Ikaw ang apple of the A. Kita mo yung Ai-chan? Sobrang islang ko. Apple of the A. Alam palang birahin ko si Mix dito, hindi nga makapasok eh. Hanggang ngayon, nakakahon pa rin si Mix. Kawawang bata, kaya ngayon, nagtutok na lang yan. Milyonarya po yan, si Inday Mix, milyonarya po. O, eto na. Diba? Kala ni Roque, siya lang ang merong sasabihin. Dagok sa pamilya Duterte. Paano naging dagok sa pamilya Duterte nga? Magbabakasyon nga lang siya. Oh. Gago, no, diba? Binebenta, hindi na ibenta. Kumbaga, sabi siguro, shut the fuck up. I'm going on vacation. Kumbaga sa Tagalog, magtigil ka, talakitok. Mas gusto po kang masuspend ako dahil ako'y magbabakasyon. This is a very, very awaited vacation for me. Of all of this hoop plus, Chinese, I never break. I'm gonna sip my scotch on the rock with the beautiful ladies left and right. Uy, James Bond. Di ba, Ai-chan? O, di ba sana ganun ang buhay, ano? Oh, wow. Sarap-sarap siguro pag ganun ka lang, ano? Pag gising mo. Oh, another day. I'm alive. Let's do the same thing again. Oh, ito, oh. Sa Philstar Global, Roque, oh. Dito ka tatamaan. Dito, may sasabihin sa'yo. Oh, ayan. Di ba? Sinungaling. Ah, sinungaling si Roque. Sabi niya, confirm. Tapos may daw. Come on. Huling-huli sa pagsinungaling. Huling-huli ka, ikaw, hindi makasigaw. Oh, oh. Ayaw na ayaw ni Carclea kumakanta ako. Kasi mapapasabay po siya. Gusto niya duet daw kami. Di ba? Oh,
Philstar Global. Baste to be suspended. Pure gossip. Sino nagsabi? Si Abalos. Oy, Roque. And the rest of those mother apps, bloggers, influencers ng mga Duterte. Gossipers pala kayo. Anong Tagalog ng gossipers? Ha? Mga marites at tolits equals mga chismoso. Yung pala, ayun, nako. Purnada pa yung bakasyon ng idol ninyo. Ang iingay nyo kasi. Bakit kasi kayo nag-iingay pa? Ang dapat ipag-ingay nyo, suspindihin nyo na si Baste. Ganun dapat. Para naman, sabi na lang, sige na po, suspindihin nyo na. Tuwan-tuwa siya dyan. Magbabakasyon nga siya. Kaso kayo, sobra kayong mga kiss ass. No? Kiss ass. You wanna lick their butts? Ano bang meron sa butts nila? Golden goose? Ayan Will Davao Mayor Sebastian Duterte be suspended from office? Former presidential spokesperson, ako bidang-bida si Harry Roque. Roque, kung ikaw ay nagpapabida because of your political ambition, sasabihin ko sa yung sinabi ni Sara Duterte, sa imong ambisyon, huwag kang tambalus-lus. Ayan Harry Roque said Duterte's impending suspension has been confirmed. Tapos may daw, by various sources. Various pa daw. Ano ba Tagalog ng various? Yan po yung slang word ng baryo. Di ba, Ilora? Di ba? Ano bang English ng baryo? Baryo. Lagdagan mo ng S, mga baryos. Di ba kay? Joke lang. Confirmed by various sources. Ibig sabihin, marami. Various iba-iba. Various sources. Marami siyang source. Roque also cited reports that the suspension order will be served after President Marcos visit to Davao region to distribute aid to farmers and fisher folk affected by the El Nino phenomenon. Kailan po pumunta ang Pangulo doon? 6. What happened? May suspension bang lumabas? May nabalita ba? Sa mga dyaryo ng Mindanao? Sa Mindanao News? Sa Sunstar? Sa Davao News? Roque? So therefore, isa kang sinungaling, isa ka lang chismosong talakito. Wala po, wala. Kasi kung nasuspend na yan, nung sinasabi niyang after President Marcos distribute aids dyan sa Davao, the following day, lumabas na yung balita. Wala po Considering Duterte pa yan, siyempre, laman ng mass media yan. Wala So therefore, sino ang nagsinungaling? At kung ano pa ang depensa ni Roque, kung ano pa man, hanggang ngayon, 8 na dito, 9 na sa inyo. Sino pa rin ang mayor ng Davao City? Si Baste Duterte. Meron bang lumabas na memorandum from ombudsman o desisyon ng ombudsman or DILG? Wala. So therefore, this Roque and their minions, the trolls of Didishets, are just giving you a narrative, a false narrative, para po, lalo lang, yung bang kunin ng inyong simpatya. Pero hindi po Niloloko po kayo ng mga taong yan. Ang maniniwala sa mga taong yan, sa mga sinasabi nila na wala naman silang maipakitang kumpirmasyon ng suspensyon ng mayor ng Davao City, ay manloloko lamang. Di sana ura-urada pinakita na nila. Wala Nag-insinuate pa sila na after daw pumunta ng Pangulo sa Davao na nagbigay ng tulong sa mga nat-apektuhan ng El Nino, isususpindi si Baste. Wala Di ba? Doon pa lang sana sa pronouncement nila, sa mga vlog nila, sa mga video nila, sa content nila, pinapakita nila yung kopya na nung suspension. Coming from what agency of the government? Ombudsman or DILG? Wala po. Wala. Nada. Zero. Zilch. Nothing. Ano pang di nyo naintindihan? Wala. So kayong mga naniniwala dyan sa mga naratiba ng inyong mga idolong mga sinungaling, mapanirang mga vlogger, ano kayo? You are the same birds
with the same feather. Di ba? Sinungaling, mapaglinlang, mga chismoso because of your bitterness in your heart to this government of Marcos administration. Di ba? Wala oh. Di ba? Ano pa sabi ni Roque? Bawal ang kritiko sa panahon ng diktador. Sino diktador? Kailan nagkaroon ng diktadorya ang pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Sige nga, care to explain, Roque? Cite an example. Yung mga pinipigilan ng SMNI, patunayan nyo na inudyukan ng Pangulong Bongbong Marcos ang Kongreso na mag-imbestiga sa inyo. Di ba? Remember, Roque, co-equal branch yung tatlo na yan. Walang pakialaman. Pero ang naratiba nyo, sinusulsulan ng Pangulong Bongbong Marcos ang Congress because of alliance niya, yung pinsan niyang si Speaker Martin. Patunayan nyo muna. Ngayon kung may problema kayo, may dictatorship sa panahon ng Pangulong PBBM, go to the proper agency that handles these human rights. Punta kayo ng CHR. Mag-file kayo ng claim. Nasabihin nyo, sinusupi lang karapatan namin dahil diktador ang Pangulong Marcos Jr. Walay. Diba? Ito pa sabi niya, kaming umakyat sa entablado ay nabudol. Akala namin nagbago ng lahat, ngunit hindi pala. O nasaan? Patunayan mo paano kayo nabudol. Ha? Paano kayong sinasabi niyong walang nagbago? Ha? Ibig pala sabihin, wala rin pagbabago doon sa ginawa ni Duterte. Walang nagbago. Di ba? Kasi sabi nyo, alam namin na nagbago ng lahat, ngunit hindi pala. So therefore, kung may nagbago nung panahon ni Duterte, akalain nyo magbabago sa panahon ng Pangulong Marcos. Sabi nyo, wala. O therefore, ano yung panahon ni Duterte? Kung sinasabi nyo successful yung pamunuan ni Duterte, so therefore successful pala kasi walang nagbago. Di ba? Ano sinasabi mong nagbago nung panahon ni Apo Lakay? Bakit si Pangulong PBBM ba ang Pangulo during that time? Siya ba ang nagtitimo ng bansa? Hindi! Di ba? Kung i-relate natin yan in a philosophical philosophical reason, di ba? Akala namin nagbago na ang lahat. Ngunit, hindi pala. So ano ang nagbagong iniisip ninyo? Babaguhin niya yung ginawang kaunlaran ni Duterte? Eh walang nagbago, sabi mo, so therefore maunlad. Kinukontinue lang yung pag-unlad. Di ba? Ngayon, kung kayo, hindi kayo nag-aanalisa, hindi kayo nag-iisip, you will just agree with this. Umakyat kami sa entablado. No, kami ay nabudol. Paano ka nabudol? Ha? Sige nga. Paano kayo nabudol? Pakita nyo muna yung facts ninyo. Paano kayo nabudol? Ilista ninyo. Ha? Lagay nyo sa white sheet. Ha? Iprintan ninyo, tapos ilagay nyo dyan, iposte nyo. Ito po yung mga dahilan. Bakit kami nagsasabing nabudol kami ng administrasyong ito? No? Tapos walang nagbago. Dahil maunlad, magaling ang Presidente Duterte noon si Duterte pero walang nagbago. Therefore, maunlad at magaling si Pangulong Bongbong kasi pinagpapatuloy niya lang yung iniwan ni Duterte. Diba? Pero kung wala kayong maililistang paano kayo nabudol, sa bunganga nyo lang, eh parang tulad nga kay ni Duterte, verbal agreement. Diba? Sige nga. Kung nag-aanilisa talaga kayo sa mga sinasabi nila, the narrative, wala eh. Bakit kayo lang? Wala kayong mahugot dyan sa mga tunay na oposisyon. Bakit hindi kayo kinakagat ng progressive groups, the likes of Makabayan, the activists? Wala eh. Kasi nakikita nila, yung ibang plataforma nung leader nila, tulad ng mga dilaw, ay ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. Pumupunta pa sa balwarte ng Pangulong Marcos sa barte ng dilaw na si Leni doon sa Bicol Region. 3 times na siyang nagbigay ng tulong sa bayan na yan. O ano? Diba? Even yung Davao City, pinuntahan, dinayo kayo. Davao Region, dinayo kayo. Pero kayo, kasi kayo ay yung mga taong bitter.
Di ba? Huwag niyong sabihin, hindi naman ako naghahangad ng posisyon. Well, come on, give me a break. Oh, eto kayo, oh. Kung di naman pala kayo naghahanap ng posisyon, kung talagang sumusuporta lang kayo, oh, why not? Wala kayong ambisyon? We. Di ba? Ambisyon nyo, may upo si Tamilmil para maisakatuparan ng mga Chekwa yung nais nila sa West Philippine Sea at diyan sa ating bansa. Wala nga kayong komento sa mga kagaguhan ng mga Chekwa. Paliwanag nyo muna, nasaan si Michael Yang, yung economic advisor na Duterte? Nasaan yung 47.6 billion from DOH to PSDBM? Paliwanag nyo, nasaan yung 51 billion? O sabi nga ni Mike Abe, 100 billion na nga daw pala di ba? Tama naman. 51 plus 42 o 47, that's close to 100 billion pesos. Where is it? Di ba? Huwag nyo kami lokohin. Ang maniniwala lang sa inyo ay yung mga tanga at gagong katulad ninyo. Ano ang sabi ni DILG Secretary Benhar Abalos about that suspension of Mayor Basto Duterte? Pure gossip. Or okay. Sige nga, birahin mo nga si Abalos. Chismis lang pala So therefore, ano ka? Chismoso. Pure pa pure. Kung baga, sa asin, pinong-pino. Kung baga sa asukal, yung hindi siya granulated. Pure na asukal. Sobrang tamis. Pero sa'yo, sobrang bitter. Gunggong ka. Dapat, Rocky, alam mo, magpabautismo ka ulit. Pero hindi yung wisik-wisik. Talagang ilubog ka sa tubig. Iilalim ka. Yun ang totoong bautismo. Dahil you had been cleansed from all of your sins. Hindi yung wisik-wisik. Kasi pagka-wisik sa'yo, uy, may tubig. Pag wala na, balik ulit. At least pag ikaw nilubog sa tubig, huwag ka na sanang ilutang. Ay, lulutang ka Di ba dahil butanding ka? Di ba? Kakampihan ko si Benhar Abalos. Ang tatay niyan, mayor namin sa Mandaluyong taga Manda ako, tumira ako dyan ng mahigit 5 taon meron kami kapamilya ni Mrs. nandyan sa Manda. Karamihan. Nung kami sa progressive na Mandaluyong. Dapat, pwede po ba, Mayor Benhar Abalos Sr., bigyan nyo po ng espasyo dyan po sa Libertad itong mga dedishet. Pwede bang yung isang building dyan sa loob ng mental, dyan po sa Libertad Street? Pwede po ba, Mayor Benhar Abalos Sr.? Mga gonggong po kasi itong mga to Chismis lang pala, kaya tawag ko sa'yo, Roque. Sana nga dakilang chismosong talakitok. Ngayon. Sensya ka na, Roque, Hindi ka rin tumitigil. Di rin kami titigil sa pagdidibang sa'yo. Now, mga kababayan, tama na yun. Nasoplak na siya Nasoplak na natin Sinungaling na, chismoso pa. Eto po, mga kababayan, si Trillanes, binanatan din sila. Ano yun, Tokis? Ayan po, sa Daily Global Mirror, yung mga maisog rally nila. I-segue muna natin. Yung pong maisog rally nila sa Japan, ay ang dami pong umaten. Oo, ang dami. Ang dami. Ang daming bangaw na dumalo. Umupo dun sa mga bakanting upuan. At meron pa po tawag dun. Hindi lang bangaw. We are with you in the spirit. Para masabing madami sila. Spread across the room. 10 seats apart tayo Evidence doesn't lie. Puntahan nyo na lang yung mga video ng kapwa natin. Pro-admin. Nandyan si Mike Cervera. Nagpakita. Si Streetwise Takeru Miyamoto. Nandyan po sila. Sila Mima. Yung iba pa po. Tingnan nyo na lang doon. Kasi ayaw kong kunin yung kanilang material. Wala po tayong authorization. Pero alam ko naman lahat kayo nakita na yun. Diba? Kinawawa na naman doon si Pangulong Bongbong Marcos. Pero wala It's the same narrative. The same narrative. Sino lang naniniwala sa kanila? Di yung mga tanga at bulag nilang mga followers na hindi nag-aanalisa. Hindi nila nakikita kung ano yung nangyayari sa ating bansa. Kasi binubulag sila ng mga naratiba ng mga bitter na mga hindot na ito.
Di ba? Oh, papunta-punta kayo ng Japan, ilang kayo dyan. Tapos sasabihin nyo, ang hirap ng bansang Pilipinas. Let's check kayo. Paano kayo nakapunta ng Japan? By land, by air, o by sea? Whatever it is, you will spend money. Tapos rereklamo ko, yung hirap ng bilihin sa Pilipinas. Eh gago pala kayo, gumastos kayo sa Japan eh. Sino sponsor ninyo? O baka nang abala pa kayo ng sponsorship ninyo? Di ba? Magkano ang pamasahe airfare sa Japan? Even though 4 hours lang ang travel dyan, how much you gonna pay for the airfare? That's international travel. How much you gonna spend sa mga hotel kung naka-hotel kayo? O kung sino yung aabalahin yung nag-imbita sa inyo? Sino ang financier ninyo? Tapos rereklamo kayo, ang tagal naman ng 20 pesos na kilo ng bigas? Bakit ganito ang mahal ng gas sa Pilipinas? Bakit ganito? Bakit ganito? Eh gago pala kayo, dito na nga lang oh. Isang mansanas, $3. Oh, di ba? Gunggong pala kayo eh. O ngayon, inaalipusta nyo yung Sara Resign Rally dyan sa Liwasang Bonifacio nung mga loyalista at supporter ng PBBM. Sabi nyo, para lang nag-PTA, bakit kayo? Di ba ganun din kayo? Tapos yung isa pang sabi nung vlogger na linig ko, yung vlogger na may kinasuhan ni Trillanes, wala daw tayong karapatan magkomento. Eh gago pala kayo. Pag kayo na ang kokomentuhan, wala kaming karapatan. O sino din pala kayo para magkomento dun sa aming mga rally-rally? Di ba? Pag sila, okay lang. Pero pag tayo nabibira sa kanila, hindi pwede. May exclusivity? Bobo! O, iharap nyo sa akin yan, yung kinasuhan ni Trillanes, yung bayad by ba yun o banat by? Ha? Wala ka naman talino, kupal ka eh. Maboka ka lang. O, so totoo yun. Pakita mo muna yung talino mo, huwag kang magmayabang. Nasasabi mo wala kaming karapatang magkomento? Really? Kupal ka pala eh. Pero pag kayo nagkomento, tingnan mo yung show nyo doon sa SMNI, di ba? Yung 3 kayong bugok doon. Sinabihan nyo pang para lang nag-PTO, nag-field trip lang? Eh bakit kayo? Umabot ba kayo ng 1,000? O dagdagan mo ng G, libog. Libong gago, libog. Ang tawag doon, pagdikitin nyo. Mga libo daw sila. O libong gago, di libog. Di ba mga mangkanor eh? Si Duterte na lang kung makachip-chip ng... Di ba? O anong sabi ni Trillanes dyan sa Global Daily Mirror? Malabo mag-snowball yan. Based on what they are already saying, what they have exposed so far, hindi nag-gain ng traction. Manipis yung mga crowd. Sa ngayon, walang issue that will cause outrage, kaya mag-aantay sila ulit ng next opportunity. Correct! Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, kung may katotohanan tong mga sinasabi nila, how come the true opposition, the activists, the progressive group, yung buong makabayang bloc, mga anti-Marcoses, bakit hindi pumapanig sa kanila? Bakit the same actors lang sila? Hindi pumupunta sila, bayan muna. Sila Renato Reyes, yung makabayan bloc sa Kongreso. Wala! Hindi nagpapadala doon ng mga tauhan ni Hontiveros na anak bayan. Yung mga aktivista, wala eh. Sila lang eh. The same faces. Kaya nga sabi ni Trillanes, walang traction. Mahina, wala. Bakit? Kasi, walang issue talaga. Walang mabigat na issue, kaya walang outrage. Wala eh. Sa West Philippine Sea, nanindigan ng Pangulo. Yung mga anti-Marcoses, the like of former Associate Supreme Court Justice si Antonio Carpio. Di ba nung campaign period, binira yan si PBBM? Now, anong sabi niya? Ang ganda po ng sinabi ni Antonio Carpio. Bigyan ko lang kayo ng quote card niya. Dito po sa FB page ni Sir Benji Contreras. O ayan po o. Ano nyo? Diba? Pinupuri ang Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga hindi niya kakamping political analyst, the geopolitical analyst. Pinupuri siya. Doon sa sinabi niyang speech, sa keynote speech niya sa IISS, diyan sa Shangri-La, sa Singapore. So paano kayo makakagain ng traction to say your yung piece ninyo na
pababain ng Pangulong Bongbong Marcos? None. Because yung gusto nyong akitin ng mga tao maniwala sa inyo ay kumakampi sa Pangulo because the President is standing firm in the West Philippine issue and he is advocating peace. Sinasabi nyo, ipupunta tayo sa gera, ibinasag kayo, no? Hindi tayo makikipaggera. Hindi tayo papasok sa gera. Pero kayo wala, sabog. Kaya tama si Trillanes. Wala eh. Di sana si Trillanes kung alam niyang meron ng issues, sasabihin niya na. 'Di ba? Magtatawag na siya. No? Sasabihin niya na yan sa mga kamya, kay Lenny, kay Dilima, kay Kiko, kay Bam Aquino, kay Chel Jokno. Wala eh. Si Chel Jokno, busy sa EJK hearing sa Kongreso. Si Manuel, ganun din. Makabayan Black, ganun din. Si Franz Castro, tuwang-tuwa dahil napirmahan yung batas na isinulong nila para sa mga guro. Paano? Give and take po. Kayo hindi. You always want a take. Diba? Feeling nyo si Duterte ang napakagaling? Professional liar din eh. Diba? Sabihin niya sa entablado, pagkagising niya, he woke up on the other side of the bed. Ay, hindi ko sinabi yun ha. Patayin ako ni Marcos pag sinabi ko yun. Tapos mamaya, murahin niya na naman. Ay, hindi ko minura. Di ba? Yan na lang kay Duque. Hindi ko maalala. Yun, patay. Yun na. Ibig sabihin, talagang ganun. Dumarating po tayo sa ganun. Nagiging makakalimutin na tayo. Nawawala na dahil yung edad niya talagang ganun na. Nagpipade na ang memory niya. Tapos gusto nyo pang iupo? O di kaya si Tamil Mil? Wow! Wala ngang masabi sa pang-aapi ng Chekwa, kundi ano pa. Ni hao, bong choy lak, kong koy 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 lok. Xiaxian, di ba? Xiaxian daw, thank you. Trying hard. Copycat. Sino yon, di ba? Ay, Chang, sino yon? Naalala mo yon? Di ba? Lola Carclea, naalala mo yon? You are just a trying copycat. Bituing walang ningning. Di ba? Tama mali si Trillanes. Sige nga, kayo nga. Magdi-disagree pa ba kayo sa sinabi ni Trillanes? Alam nyo ba kung sinong magdi-disagree dyan? Sila Roque. Pero ang katotohanan, sinabi sa kanila. Sige nga, Roque. Sinong nakuha nyo? It's the same group of people. Sabi nga nila yung nagpunta dyan sa Japan, ay member ni Kiboloy. Kitang-kita nga yung kay Kakopi. Tingnan nyo yung vlog ni Kakopi, yung video niya. Sa likuran, kalahati nung cheater, walang laman. No? Bagay ka doon, matulog. Ang laki ng space mo doon. Abang sila ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Ako tutulugan ko lang yun. Ang sarap, ang aircon. Baka marinig pa nila lalo yung paghihilik ko doon. Dahil wala eh. Mag-i-echo yung hilik ko. Sino yun? Tinulog. Parang yung nanood ka ng movie na board ka, nakatulog ka. Tapos yung mga tao galit na galit dahil naghihilig ka. Di ba? Nakaranas na kayo ng ganun sa sinihan. No? Sarap-sarap ng panood nyo. Biglang may nadikin. Di ba? Eto na, labas tayo dyan. Di ba? Ang usapan, suspension, suspended. Ang Pangulong Marcos, nagsuspendido. Ayan. Yan ang totoong may suspension. Bakit? Documented eh. Di ba? Yung kay Roque, kumpirmado. Pero, daw. Ito, may patunay. Pirmado pa. Ano yon, Tokis? Ayan, ito ang suspension talaga. May sinuspindi po ang Pangulong Marcos. Legit na legit. Sa balita ng GMA News Online. Marcos suspends performance results-based incentives across bureaucracy. Ayan, sinuspindi niya po yung tinatawag na rules-based performance management system and performance-based incentive system. Bakit daw po kasi? Bakit daw po? Ngayon, babasahin natin yung laman ng balita kasi nung binasa ko tong sa GMA News, mukhang nakukulangan ako. Okay? Pero, ang gagawin natin, magja-jump tayo dito
sa PCO. Okay, tingnan nyo po yung quote card na yan. Kasi dito walang sinabing suspended. Kaya lang ko pinakita sa inyo yung GMA News, the word suspended. Yun talaga, sinuspend talaga. Hindi yung may daw, pero kumpirmado. O, anong sabi diyan? PBBM issues executive order to streamline, harmonize, result-based performance management, performance-based incentive system sa buong bureaucracy sa gobyerno ito, siguro for their promotion, for pay incentives like that, kasi hindi na ako nagtrabaho sa gobyerno. No? Ito kasi yan ang inisyu niya, ha? Inisyu niya nung June 3rd. EO or Executive Order number 61 suspends. So ayun, nandun pala yung word na suspends. The implementation, ano yung sinuspindi niya? Isang Administrative Order number 25, series of 2011, panahon ni Panut ito, tama ba? And Executive Order number 80, series of 2012, the same, Panut administration, and all other relevant issuance. AO number 25, series of 2011, established a unified and integrated RBPMS o yung sinasabi nating Rules-Based Performance Management System across all departments and agencies within the executive branch of government. So, yun pala yun. Sa executive branch. Ngayon, yung isa pang sinuspindi, yung Executive Order number 80, series of 2012, a year after, as amended by EO number 201, series of 2016, adopted a PBI system, yung performance-based incentives, consisting of productivity enhancement incentive and the performance-based bonus to motivate higher performance and exact greater accountability in the public sector and ensure accomplishment of government commitments and targets. So yan daw po, yung AO number 25 and EO number 80, no? Series of 2011 and series of 2012 respectively. Now, bakit nila ito ginawa? Bakit? Bakit siya naglabas ng EO number 61 suspending the implementation of these two one administrative order and one executive order. Mga rules-based performance. No, parang yung ano yan, yung mga rating. Okay? Ano sabi dito? The palace said the RBPMS and PBI system had been duplicated and redundant. Diba? Kumbaga, pareho lang. Dinuplicate nyo lang kung ano yung purpose nitong EO number 25 series of 2011 and EO number 80 series of 2012 amended by EO number 201 series of 2016. These are just redundant and duplicative. Dinoble nyo lang. Pareho lang naman siguro ang purpose niyan, 'di ba? Performance based. Why not create just one? Para hindi na magulo pa ang paggagawa nyo ng performance sa mga executive branch of government employees for their performance rating, whether pay grade or whatever have you. Kung mapropromote sila sa next level of their, yung mga tier, di ba? Level 1, level 2, level 3, up to what level have you sa public service, di ba? Oh, with the internal and external performance audit and evaluation system of the government. Ito pa, and kulang daw. Lack a review mechanism leading to the accumulation of rules, regulations, and issuance from the Interagency Task Force, the IATF, on the harmonization of national government performance monitoring, information, and reporting systems. It makes compliance burdensome. The word burdensome. Nakakapagod yan. Masyadong ma-stress yan. O, ganun, burdensome. Bureaucratic. Saan-saan ka pang mga gobyerno, anong department ka pa pupunta, bureaucratic nga eh. Laborious. Naku, matrabaho.
And time consuming. O, alam niyo na ibig siguro ng time consuming. Aksaya sa oras. For government agency. Kasi dalawa eh. 'Di ba? Isang AO, isang EO. O, the implementation of AO number 25 and EO number 80 and all other relevant issuances related thereto is hereby suspended immediately pending review of the RBPMS and PBI system. Ayun po ang sabi ni Secretary Executive Secretary Lucas Bersamin. Redundant na rin ako, nahawa ako dito sa dalawang bugok na ito no. Sabi po ni President, sabi ng order ng presidente, it is imperative to streamline, align and harmonize the RBPMS and PBI system with ease of doing business initiatives and reform the government performance evaluation process and incentive systems toward a more responsive, efficient, agile, and competent bureaucracy. Based on the President's EOs, a technical working group for the study and review of the RBPMS and PBI system will be constituted. The technical working group will be composed of the Budget Secretary as chair, malamang yan si Pangandaman, di ba? And the Executive Secretary as co-chair, under si Lucas Bersamin. While its members will be the Secretaries of Finance, si Recto, and National Economic, si Neda, I forgot his name, no? And the Anti-Red Tape Authority, hindi ko rin kilala yan, si ARTA. Diba? The TWG, o the Technical Working Group, shall integrate, streamline, and align the new government performance management system with the government internal audit and activities pursuant to Republic Act number 3456. Oh boy, ano to straight? As amended by Republic Act number 4177 or the Internal Auditing Act of 1962. Ay grabe, yun lang pa nasasabihin nyo eh. Internal Auditing Act lang eh, dahil pa pinahaba eh. And Government Quality Management System under AO number 161 series of 2006 and EO number 605 series of 2007. O ayan. So magsasubmit daw sila ng report, ng recommendation sa Office of the President. So maganda yan, no? At least nakita nila, na-review nila, wait a second, this is laborious, tedious, bureaucratic, time-consuming, burdensome. Itong dalawa na to, parang pareho lang naman, redundant and repetitive, duplicate, ayun. Tama yan. Kayo, payag ba kayo? Ako, okay lang po ako dyan. Basta nakita ng Pangulo with his technical advisors, approve yan. Okay? So yan po mga kababayan, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.